Well mga kapupong sa mundo ng boxing, muling umiinit ang usapan tungkol kina Floyd Mayweather Jr. at Mike Tyson, dalawang pangalan na matagal nang nakaukit sa kasaysayan ng sport. Sa mga oras na lumalabas ang iba't ibang ulat, sinabi na may plano silang magsama sa isang exhibition match na agad nakakuha ng pansin ng mga tagahanga sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi man ito opisyal na sagupaan, malinaw na mataas ang interes ng publiko. Ang naturang event ay inaasahang gagawin sa Africa at layuning buhayin ang alaala ng makasaysayang Rumble in the Jungle noong 70s. Para sa maraming eksperto, hindi lang ito simpleng exhibition, kundi isang paraan upang muling pagdugtungin ang nakaraan at kasalukuyan ng boxing. Sa mga oras na patuloy na nagbabago ang anyo ng sport, ang pagbabalik ng mga alamat sa ring ay nagiging malaking atraksyon. Anyway, mga kapupong, hindi naging tuloy-tuloy ang paghahanda. Lumabas sa mga balita na may ilang legal at pinansyal na usapin na kinakaharap si Mayweather. Naasar si Mayweather ayon sa ilang ulat, lalo na sa issue laban sa isang broadcasting company kung saan sinabi niyang may bahagi ng kanyang kita ang hindi na ibigay ng buo. Dahil dito, nagkaroon ng pagkaantala sa ilang plano, kabilang na ang final na schedule ng exhibition. Bukod sa kasong ito, may iba pang issue na konektado sa kanyang negosyo at personal na kasunduan. Naasar si Mayweather sa mga hindi pagkakaintindihan sa ilang partners ayon sa mga report. Sa mga oras na pinagsasabay niya ang paghahanda sa event at pagharap sa mga ganitong sitwasyon, mas nagiging komplikado ang kabuuang proseso. Samantala mga kapupong, si Tyson ay hindi rin nakaiwas sa ilang usaping may kaugnayan sa negosyo. May mga reklamo mula sa dating kalapit na associates, bagamat hindi ito direktang konektado sa exhibition. Para sa ilang eksperto, normal na bahagi ito ng buhay ng mga kilalang personalidad na may iba't ibang pinagkakaabalahan bukod sa sport. Sa kabila ng lahat, nananatiling positibo ang dalawang kampo. Si Tyson ay sinabi sa ilang panayam na interesado pa rin siyang matuloy ang event. Para sa kanya, isa itong pagkakataon upang muling makaharap ang mga tagahanga at maghatid ng kakaibang karanasan. Si Mayweather naman ay kilala sa kanyang kakayahang gawing malaking palabas ang bawat pag-attend niya sa ring kahit sa exhibition lamang. Ang pagkakaiba ng kanilang estilo mga kapopong ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy ang interes ng publiko. Si Tyson ay kilala sa kanyang lakas at agresibong galaw, habang si Mayweather ay tanyag sa depensa at teknik. Ang pagsasama ng dalawang ito, kahit sa exhibition setting, ay nagbibigay ng kakaibang pananabik sa mga manonood. Mga kapupong usapin din ang kanilang edad. Si Tyson ay nasa bandang 60s na at si Mayweather naman ay papalapit na sa 50s. Gayunpaman, ipinapakita nila na posible pa ring manatiling aktibo sa sport sa kabila ng paglipas ng panahon. Sa mga oras na ang boxing ay patuloy na nagbabago, ang ganitong mga event ay nagiging paraan upang manatiling konektado ang mga alamat sa bagong henerasyon. Ayon sa mga eksperto, ang exhibition matches ay mas nakatuon sa entertainment kaysa kompetisyon. Hindi ito nakakaapekto sa opisyal na record ng mga atleta. Ngunit nagbibigay ito ng pagkakataon para sa mas malawak na audience na makapanood. Dahil dito, patuloy ang pagdami ng ganitong uri ng event sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hanggang ngayon mga kapupong, wala pang malinaw na anunsyo kung tuloy na tuloy ang planong exhibition. May mga ulat na nagsasabing hindi pa ito kanselado, ngunit nananatiling bukas ang posibilidad na magbago ang plano depende sa resulta ng kasalukuyang mga usapin. Sa gitna ng lahat, nananatiling buhay ang interes ng mga tao sa mundo. Ang ideya ng pagsasama ni Mayweather at Tyson sa isang entablado ay patuloy na nagbibigay ng excitement sa mga tagahanga. Hindi man sigurado ang petsa o detalye, malinaw na ang kanilang pangalan ay patuloy na may hatak sa publiko. Kasama rin sa mga usapan ang pangalan ni Manny Pacquiao na matagal nang konektado sa karera ni Mayweather. Ang kanilang nakaraan ay nananatiling mahalagang bahagi ng modernong boxing at patuloy na nagbibigay konteksto sa mga kasalukuyang balita. Well mga kapupong, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa Strait of Hormuz matapos ang isang serye ng insidente na kinasangkutan ng mga barkong dumaraan sa mahalagang rutang pandagat na ito. Sa mga oras na nahinto ang pag-uusap sa pagitan ng Iran at United States, lalo pang naging sensitibo ang sitwasyon sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, 3 sasakyang pandagat ang naapektuhan ng mga insidente habang binabaybay ang naturang daanan. Ang mga barkong ito ay bahagi ng tuloy-tuloy na galaw ng trading sa dagat, lalo na sa transportasyon ng oil at iba pang mahahalagang produkto. Dahil dito, agad na kumilos ang mga autoridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga tripulante at maiwasan ang mas malalang epekto sa daloy ng operasyon.
Actually mga kapupong, may presensya sa lugar ang United States Navy bilang bahagi ng kanilang pagpapatupad ng blockade. Layunin nitong bantayan ang galaw sa dagat at panatilihin ang kontrol sa sitwasyon habang wala pang malinaw na kasunduan ang magkabilang panig. Patuloy nilang minomonitor ang bawat galaw upang maiwasan ang pagtaas ng tensyon. Sa panig ng Iran, may ilang opisyal na nagsalita ngunit hindi nagbigay ng kumpletong paliwanag tungkol sa nangyari. Sinabi nila na ang kanilang mga kilos ay bahagi ng kanilang depensa. Gayunpaman, napansin ng mga eksperto na wala pa ring malinaw na direksyon kung ipagpapatuloy ang ceasefire, kaya nananatiling hindi tiyak ang takbo ng mga susunod na araw. Well mga kapopong, dahil sa insidente, agad na naglabas ng abiso ang mga shipping company sa kanilang mga crew. May ilan ding nagbago ng ruta upang makaiwas sa panganib. Para sa mga eksperto sa industriya, kahit iisang pangyayari lamang sa Strait of Hormuz ay may kakayahang makaapekto sa global na supply ng langis dahil isa ito sa pinakamahalagang dinaraanan ng energy sa buong mundo. Habang lumalalim ang hindi pagkakaunawaan ng United States at Iran, tila lumiliit ang tsansa ng agarang kasunduan. Ilan sa mga isyong patuloy na pinag-uusapan ay ang sanctions, kontrol sa karagatan at impluensya sa rehiyon. Sa ngayon, wala pang konkretong plano upang maibalik ang maayos na pag-uusap. Para sa ilang eksperto mga kapupong, ang nangyaring insidente ay maaaring isang paraan ng pagpapakita ng kakayahan ng hindi direktang humahantong sa sagupaan. Gayunpaman, hindi maikakaila na nagdudulot ito ng pangamba, lalo na sa mga bansang umaasa sa maayos na daloy ng kalakalan. Nagpaalala naman ang International Maritime Organization sa lahat ng panig na panatilihin ang kaligtasan ng mga sibilyan sa dagat. Mahalaga umano ang pagsunod sa mga umiiral na patakaran upang maiwasan ang mas komplikadong sitwasyon. Sa kabila ng nangyari mga kapupong, ligtas naman ang mga crew ng mga barkong naapektuhan at walang naitalang malubhang nasaktan. Agad ding naayos ang sitwasyon upang maipagpatuloy ang kanilang biyahe o makarating sa ligtas na lugar. Ngunit ayon sa ilang ulat, may epekto pa rin ito sa kumpiyansa ng mga tripulante. Sa larangan ng energy, nanatiling maingat ang galaw ng merkado. Bagamat walang biglaang pagbabago sa presyo, sinabi ng mga eksperto na maaaring magkaroon ng epekto kung mauulit ang ganitong insidente. Ang Strait of Hormuz ay nananatiling mahalagang bahagi ng pandaigdigang supply chain. Well mga kapupong, ang mga kalapit na bansa ay patuloy ding nagbabantay at naghahanda ng kanilang sariling plano upang maprotektahan ang kanilang interes. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang koordinasyon sa pagitan ng mga bansa sa ganitong sitwasyon. Anyway, mga kapupong, nananatiling nakatutok ang mga tao sa mundo sa magiging direksyon ng mga susunod na pangyayari. Ang bawat kilos ng Iran at United States ay may malaking epekto hindi lamang sa rehiyon, kundi pati na rin sa mas malawak na aspeto ng pandaigdigang trading at seguridad.